Isang ina ang lumapit kay Ed Kaluwag. Dala ang matinding lungkot at mga tanong na hindi pa rin masagot. Biglang nawala ang kanyang anak na nalunod sa Bitbit River. Isang trahedyang hindi nila inaasahan. Hindi pa raw handa ang kanyang anak. Marami pa itong pangarap. Marami pa sana silang plano. Sa video na ito, tunghayan ang paghingi ng tulong ng isang ina upang makausap ang kanyang anak. Upang malaman kung may mensahe pa ba ito gustong ipaabot. Si Clint nga ba ay isa na namang biktima ng Bitbit River? Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Ed Kaluwag at nandito po tayo ngayon sa isang lugar sa San Jose del Monte. Bilang pagtugon po sa isa nating taga-subaybay dahil sa humingi po sila ng tulong para doon sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. At ang case po natin ngayon ay nalunod po ito sa Bitbit River dito sa Norsagaray. And dahil hindi po tayo capable na pumunta ngayon doon sa mismong lugar, dahil una-una kapag doon po sa lugar na yon matao po at hindi tayo makakapag-establish ng communication. So dahil tubig po yung reason ng pagkamatay, bilang conduit o bilang pamamaraan, gagamit din po ako ng tubig. So unang-una po, first time ko pong makakaharap sila ma'am at ang mga tao rito. So ano man po yung makukuha kong impormasyon na ibibigay sa akin nung namayapa, tanging sila lang po yung makakapagpatunay kung totoo o hindi. Dahil hindi ko po personal na kilala yung mga taong narito, lalong-lalo na po yung taong pumanaw. So ito pong gagawin ko ay bilang pagbibigay tulong sa kanila at hindi po kasi ito pwedeng gawin ng matagal. So limitado po tayo sa oras, limitado po tayo dun sa mga bagay na dapat nating makuha o maitanong. So sa gayon ma'am, gusto ko lang po handa na po kayo ng mga tanong na talagang gusto nyo itanong kasi yung tunay po na komunikasyon sa mga namayapa ay hindi po ito katulad nung nasa TV na nag-uusap ng napakatagal, no? Kasi may limitasyon po yan dahil una-una hindi na po siya taga rito sa ibabaw, no? Okay, so subukan po natin. At kung ano man po yung maramdaman ko, kung ano man po yung makuha kong impormasyon, yun lang po yung sasabihin ko. Hindi po. So ito po yung tsinelas nung nawala. Opo. So lalagay ko po siya dito sa tubig para maging connection ko. At ito naman po yung gamit niya. So ano man po yung makukuha kong impormasyon. Okay. Una-una ma'am, gusto ko munang alamin, ano pong pangalan ni Sir itong nawala? Clinton Churchill Masion. Clinton. Churchill Masion. Ano po yung pinaka palayaw niya na Clint. tawag niyo sa kanya? Clint. Okay. Ma'am, hawak po kayo dito sa bag. Yan. Yung pagpunta po nila dun sa lugar, ma'am, ito po ba'y sinadya o nagkayayaan lang? Nagkayayaan lang. Kung hindi po sila tatlo, apat, mga ganun. Opo. Mga ganun po sila. Opo. Kasi yung nakikita ko po parang barka-barkada eh. Opo. May kasama pong babae, ma'am. Opo. May babae po kasi akong nakita. Tapos parang, di ko alam kung sila tong nakamotor o sila yung nakasakay sila sa parang
tricycle or ano kasi may ugong po ng motor. Parang gano'n. Oh. Pero bago po sila tumuloy dun sa pinakailog, ma'am, may dinaanan eh. Opo, yung anak ko po, nag-deliver po. Parang ano po eh, parang may dinaanan po silang lugar tas huminto para siyang tindahan or ano na may bakuran sa likod eh. May mga kinausap eh. Medyo alanganing oras po eh, yung pagpunta nila dun sa lugar. Around ganitong oras po pataas, tama po ba? Tama po. Hindi naman po yata, mukhang hindi naman ma'am intention na ano eh, na maligo eh. Parang nagkaanuhan lang na magpahinga. Opo. Ano ma'am yung dala-dala nila nung ano, umalis sila? Kasi parang hindi po eksakto doon sa ilog yun talagang target nilang puntahan eh. Paalam po kasi ng anak ko magdi-deliver lang po kasi meron po kaming negosyong siomai at saka yung dispo po. Okay. Ang alam ko po, dispo po ang i-deliver niya. Tapos may nag-chat sa kanya na humabol doon sa bitbit. Opo, kasi dito, yung una ko pong nakita, hindi po talaga doon ang punta eh. Opo. Yan. So nakikita ko na ngayon palusong na sa may part ng ilog. Ay, ma'am, may nag-iinuman doon sa pinuntahan nila. Yung mga umiinom. Sino po yun? Baka po yung mga kasama nila na nagantay sa kanya kasi humabol lang po siya doon. Umiinom po ba ito, ma'am? Nung naabutan ko po siya, hindi po siya umiinom eh. Wala pong amoy alak sa bibig niya nung nilapitan ko siya. Pero sa tingin niyo, ma'am, ano, hindi siya umiinom talaga, personal. Umiinom po yung anak ko pero nung time na nandoon siya, hindi po siya uminom. Kasi doon sa nakikita ko, ma'am, kaya ako po kino-confirm, no? Kasi sa nakikita ko po, may nagiinuman po at kasama po siya doon sa inaabutan ng baso. Opo. Pero hindi po siya nakainom nung nangyari. Inamoy ko po yung bibig ng anak ko. Actually, hindi nga po dapat siya lulusong eh. Nakaupo na po siya eh. Ang ginagawa niya po that time, nakaupo, namamahinga, parang gusto niya humiga. And then, yung pong mga kasama niya pumunta sa ilog. Tapos tinatawag po siya. And then, eto na. Pumunta siya doon sa ilog, ma'am. Merong bato na gano'n mamalaki. Sa may gilid, yung pinutungtungan nila bago lumusong. Opo. Tama po ba yung Meron po, sinasabi opo. ko? May bato po doon siya tumungtong, bago siya lumusong. And actually, umupo muna po siya doon sa bato, bago siya tuluyang lumusong. Opo, totoo po yun. And then, lumusong siya, ma'am, kasi yung ano niya, yung instinct niya, ma'am, na may nilapitan siya. Tingin niya siguro pinupulikat o maybe pinupulikat something. Nakakala niya kailangan siya, pero lumusong na po siya. And then, ito lang. Ma'am, hindi niya nakarkula yung area eh. Kasi, kunyari, ito ma'am yung bato. Dito ano, pag ganun po kasi yung bato eh. Pag ganun, tama po ba yun? Pag ganun yung bato. Dito po siya lumusong sa part na to. Kaso pagdating po dito sa area na to, mga ilang hakbang lang, pababa na po eh. Pag ganun po yung agos. Sa ilalim, medyo pababa na. Okay. Ma'am, susubukan ko tawagin ha. Tapos,
magtatanong kayo kung ano may sasagot niya, yun yung sasabihin ko. Okay? Clint. Clint. Narito ako para kausapin ka. Kung ano man yung gusto mong sabihin para sa nanay mo at sa mga naiwan mo. Pahintulutan mo kung makausap ka. Clint. Clint. Nakikilala mo ba ako? Mukhang kilala niya ako, Nay. Clint, kung ikaw talaga yan, yung nakikita ko, bigyan mo ako ng patunay na ikaw yan. Magsabi ka sa akin ng bagay na alam ng nanay mo. Nay, may tatanong ako sa inyo. Sabihin niyo sa akin kung ito ay alam niyo. Tungkol po sa pag-iipon ng pera. Opo. Meron po siyang pinag-iipunan. Opo. Tapos, nasabi niya po ba sa inyo na naipagkonti na lang ang kulang? Dagdagan mo, pautangan mo muna ako. Opo. Meron po siyang bibilhin, meron siyang gustong, Opo. Meron po. meron siyang gustong bilhin. Meron siyang gustong, hindi ko alam kung ipundar o bilhin. Basta may gusto siyang bilhin. Ipundar po. Meron siyang gustong bilhin, sabi niya, nag-iipon siya ng pera. Pagkaunti na lang ang kulang, sabi niya, punuan mo na para mabili niya. And then, babayaran niya sa inyo. Meron po. Tama po, siya po yun. Opo. Okay. Sige na, magtanong ka. May gusto ka bang sabihin? May gusto kong itanong sa kanya. Meron po. Sige po. Anak, bakit di ka nagpaalam sa akin nung umalis ka? Binigla mo ko, anak. Marami pa tayong pangarap na gawin kasama ka. Bakit binigla mo ko? Pangarap po namin magkaroon ng isang pangkat sa siomay. Yun po yung pinag-iipunan ng anak ko. Hanap buhay po. Mukhang meron na po siya kasi target na kukuhanin. Magda-down lang daw po siya. Tapos, papayag naman na hulugan yung natitira. Kaya lang, ayaw niya po na malaki pa yung utang. So, gusto niya, pag konti na lang ang kulang, dadagdagan ninyo. Opo, ganun po siya. Ayaw niya magkaroon ng utang. Hindi naman ma'am, ano yung pagkaano niya. Actually, nag-struggle siya ma'am eh. Hindi lang kinaya. Parang, guwanon ma'am, ang lakas ng agos bigla sa ilalim. Tapos tinangay siya papunta dun sa may gilid po, pag ganun eh, liko. Sa gilid may malalim na parte. Tumama yung parte dito niya ma'am. Ito. Hindi niya naigalaw yung kamay. May ano po ba dito? May pasa ma'am? May pasa ba? Parang meron po. Tapos yung dito. Tumama, parang ito po mama, tumama yung isang part ng braso niya or sa may parteng balikat. Kumaskas po, tapos hindi niya maitaas yung kamay na isa. Ang tanong ko po sana, Sige po, ano po yung gusto yung niyo? mga barkada po bang sinamahan niya, isinakluluhan man lang siya sa huling sandali na humihingi siya ng tulong. Okay, tingnan ko mabuti ah. Actually ma'am, oo. Ganito po yung nangyari, no? Ano ko po sa inyo. Ngayon kung nandyan po yung barkada niya kasama niya, mas papatunayan po natin. Kasi actually ma'am, ang nangyari, hindi rin po agad napansin ng barkada niya, ng mga tao. Kasi magkakasama po yung mga tao, yung mga barkada niya, yung mga sinamahan niya, magkakasama sa isang spot. Tapos siya po, dahil ang way ng pagbaba niya sa may gilid ng bato, so ang plano niya po ganito ma'am eh. Parang nandito yung mga barkada, ganito po yung gagawin niya. Pa-circle pabalik. Kaso ma'am, natangay siya dun sa ilalim. Parang merong
malakas na ano sa ilalim, natangay siya. And then nung parang nadula, hindi naman nadulas ma'am parang nabuka yung paa niya, hindi niya na-control. Tapos nahigop siya sa ilalim, tumama nga po yung balikat. Kaya hindi niya maitaas yung kamay. So that time ma'am, hindi naman ina-expect ng mga tao na nag-struggle na pala siya. So hindi ko po nakita na ano, pero nung pong time na hindi na lumabas yung kamay niya, yun po doon, nilapitan po sa hinanap siya ma'am. Tatawag po dapat ng isa pa yung tao Kaso hindi naman din siya hindi siya makakaangat ma'am ng dala-dala yon. Totoo naman po yon. Tapos ang problema po ma'am, nawala na ng gana yung braso ng anak nyo. Hindi niya na maiangat. So hindi din siya ma'am, hindi niya masuportahan yung tumutulong sa kanya kasi medyo nalubog na siya sa tubig. So mahina na siya that time. May tanong pa po akong isa. Ilang minutes po bago naihaon yung anak ko sa tubig. At nung inihaon na talaga bang sini-PR nila o hinayaan na lang nila sa isang tabi nung naabutan kong nasa isang sulok na lang at nakasaklong na lang ng karton yung anak ko. Kasi ma'am medyo ganito po yung nangyari. Tinangay pa po siya pa ganun. So hinabol nila po doon sa spot. Doon na nila hinango. No? Hoping po sila na humihinga pa, na buhay pa. So actually ma'am, hindi lang sini-PR pero tinagilid pa tsaka dinapa Kasi inaano yung tiyan. Kaso ma'am malata na. Clint, may gusto ka bang sabihin kay nanay mo? Ma'am, napapag-usapan niyo ba before yung papasyal sa Tagaytay? Papasyal po, opo, pero Napag-usapan niyo po yun? Opo. Papasyal kayo? Yung opo, parang, mag-rides, opo. gano'n. Actually, isa pa po yung parang kasama po doon sa pinaplano niya is parang i-break in ang motor tapos magra-rides. Aakyat kayo ng Patagaytay ata to kasi medyo malamig yung area na gustong puntahan. Para lang daw po mas maano yung motor. Parang break in. Actually po, nagawa niya ng pagandahin yung motor, ready na, pero wala na po siya. Yun na po yung sunod na plano ma'am, may break in kasi kakabitan na po nung parang kolong-kolong. Yung parang sidecar. Kaya i-break in niya po ng may karga. Yun po yung plano Sino po yung tinatawag niyang Hindi ko maintindihan ma'am kung be or te. Ate, Te po yun, te. Yung tawag Or- ng ganun. pag be Te. po, Be, ate. sino po yung, ate niya po, yung anak ko pong panganay yun. pero be po, parang ganun yung tawag, be. Yung be naman, Sino po yung yun? girlfriend niya po, Be po, dito po siya eh. may sinasabi po siya, be. Sino po yung be? Yung girlfriend niya po, Nasaan po yun? andyan po. Pwede po ba palapitin dito? Okay lang po ba? Si Michelle, Ma'am, pwedeng pahawak kayo dito. So, pasensya na po, nakapikit po ako. Okay. Okay lang po. Okay, pasensya na po Kasi nabanggit po kayo, ang pangalan, sabi niyo po, Be. Be po ba ang tawag sa inyo? Bakit po Be? Ano po yung Be? May ganun po bang pagkakataon na... Marami po siyang tinatawag sa akin kapag nagbibiroan kasi kami. Okay, so isa po yung Be doon. Yung parang pagka tinatawag, Be, parang ganun.
Mahilig po kayong dalawa kumain ng pares? Opo. Mayroon po kayong special lugar na kinakainan ng pares? Yes po. Kasi yun ang sinasabi niya ngayon, ma'am. Opo, favorite niya po yun. Sabi niya, Be, dapat kakain pa tayo ng pares. Favorite niya po. Pag uwi niya daw po dapat galing doon. Parang ganon. Yung dapat kakain tayo ng pares. And then, ma'am, nagpapatabi ba siya sa'yo ng ipon? Opo. Sakit po talaga. Yan po yung sinasabi niya. Hindi ko na madadagdagan yung ipon. Tapos ma'am, ito, alam ko between sa inyo lang po ito, no? Yung sabi niya, ma'am, sinasabi niya po ba sa inyo na, pero, ay ba pala ito yun? Ayun, sabi, love, okay lang pagka pagkailangan mo, bawasan mo lang. Tapos sabihin mo sa akin kung magkano nabawas. Opo, ganun po siya. Di po kasi siya madama. Ma'am, ano yung connection ng parang blouse or something? May pinangako ba siya sa'yo o meron kayong tiningnan together na damit na parang blouse or t-shirt? Eh, wala naman po. Blouse po yung para sa inyo. Hindi ko po sure kasi wala naman po siyang nababanggit. Mahilig po ba itong mag-surprise, ma'am? Yes po. Mukhang iyon po kasi meron siyang tiningnan eh. Kasi siya naman medyo colorblind ako. Hindi ko ano yung... Pero parang yung kulay is close to purple or pa-pink na gano'n. Hindi po. Favorite color ko. Pink. Ganun po yung nakita ko. May gusto kayong sabihin sa kanya, ma'am? Gusto kayong itanong? Gusto ko lang po sabihin na okay na po kami. Magpahinga na po siya. Nagpunta po siyang mag-alala kasi tutulungan ko po yung mga hindi ko po papabayaan Oh, yung business niya po. ma'am, may ano ba siya dito nung nakuha? May bruises ba? May gas-gas ba galos dito sa part ng batok, ma'am? Hindi na po namin tinignan eh. Parang ano, Dito po sa part na to. parang meron. Parang may namamaga, ma'am. Oo. Ang sakit eh. Pisngi. Dito po, oh, itong part na to. Ito. Parang doon. May namamaga po, ang sakit. Ma'am, anong pangalan niyo? Jasmine po. Hindi, ma'am. Meron siyang tawag sa inyo kapag ka nagbibiro siya. Hitomi. Kaya pala hindi ko maintindihan. Opo. Hitomi po. Yun yung pong account ko sa FB. Hitomi Bor. Meron pang ano, ma'am. Meron siyang sinasabi. Hindi ko masyadong makuha yung gusto niya sabihin. Kasi parang wala about PhilHealth ba ito, ma'am? Parang ano, yung gusto niya na ano, magkuha ng PhilHealth card paghulog. Plano niya po yun para sa inyo. Yung sa MaxiCare po yun na nakat. Card po, card. Opo. MaxiCare Kasi ang card. parang ganun po yung sinasabi niya, itutuloy niya para meron kayong for emergency. Card po, parang PhilHealth card, parang ganun eh. Opo. Hindi ko alam kung ano yan. Basta ganun po yung gusto niyo sabihin. Hindi talaga ma'am makakaahon pala to. Kasi hindi lang pala ito yung nagasgas, ma'am. Hindi lang yung balikat, ito din. Mukhang may tumama po ito sa bato, ma'am. Kaya directly, hindi na siya, ma'am, nakaangat.
unang lusong niya po, parang nadulas. Hindi naman actually naman nadulas eh, parang malakas yung alon sa ilalim, nabuka yung paa. Tapos hindi niya na-control na pabalik. So parang na-split siya sa ilalim and then natangay, tumama yung balikat, tumama yung dito, ma'am. Mm. Kaya yung time po na nakita siya na humihingi ng tulong, isang beses na lang po yun. Tapos nawala, lumubog. So, ang ginawa po ng mga tao, sinundan po siya sa gilid, hinanap. Tapos, nung nandun na sa may part na kaya lang yung isa po yung humabol, hindi po kayang iangat, ma'am. Mhm. Totoo po, hindi siya kayang iangat, ma'am. Hindi niya, ma'am, kakayanin iangat yung anak niyo kasi mabigat plus yung ground ay madulas po. Madulas na parang may mga bato-bato malilit na tumutusok. So hindi niya mamaiaangat talaga. Ikaw, ma'am, ano po yung gusto niyo sabihin sa kanya? Gusto kong sabihin sa anak mo, kung ano man yung iniwan niyang negosyo, itutuloy ko. Kahit mahirap, gagawin ko. Dahil yun ang pangarap niya sa pamilya namin. Ma'am, sino yung sinasabi niyang yun yung magdadrive na lang para sa inyo? Pinsan niya? Pinsan po ba? Kuya po niya. Kuya? Opo. Sabi niya po kasi hindi na kasi makakapag-drive. Hindi ko alam kung ano niya yun eh. Masasabi niya siya na lang magdadrive. Yung kuya po niya. Naaalalay. Ma'am, itong mga sinasabi niya, mga random lang po ito na mga nasabi niya na before. Tungkol sa yung parang nababanggit niya po ba ito before na kung meron lang lugar, mag-aalaga siya ng manok, parang poultry. Baboy po. Ganon, magpo-poultry. Opo. Sabi niya, magsisimula ako sa manok. Then, yung nakita daw niya po sa Facebook, yung napapaitlog ng manok, gagawin niya daw po yun. Ang dami niyang plano, ma'am. Opo. Tapos, gusto niya rin po na maghanap ng pwesto na gagawin parang kainan, na siumayan, na gano'n. Opo. Totoo po yun. Clean. Alam kong hirap ka para tuluyan ka ng tumawid. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin sa mga tao na naririto para magpatuloy ka na sa iyong paglalakbay. Ma'am, meron siya sinasabi sa inyo, although hindi ko alam kung ano to kung wala akong ano. Ma'am, meron siyang bilin. No? Sabi niya, medyo ano to mga tungkol sa inyong dalawa. Di baling iba, wag mo lang daw balikan yung dati. So kung sino man yun, ma'am, wala akong idea. Mayroon po bang issue doon? Sabi niya po, di baling iba na, iba, wag ka na lang bumalik dun sa dati, sa kanya. Kanya hindi ko alam kung ano yung sino sinasabi niya. Wala akong idea, ma'am, kung sino, pero yun yung sinabi niya. Tama po. Bakit niya, ma'am, ayaw kayong pabalikin dun? Nakunto ko po sa kanya yung parang pinaka-trauma ko po sa Sa ex niyo. Yun po yung sabi niya eh. Yun po yung sinasabi niya ngayon, ma'am. So ito, ma'am, ay bilin niya to, mama. Ito ay habilin niya sa'yo. Sabi niya, di baling iba na lang. Wag na wag ka lang babalik sa kanya. Yun po yung eksaktong sinabi. Ngayon, ma'am, pwede niyo bang ipangako yun? Kasi para sa ikatatahimik niya.
Kasi baka mamaya ako guluhin yan, ma'am. Kala hindi ko sinabi sa inyo. So, ma'am, sabihin niyo ngayon. Opo. Sabihin niyo po sa kanya ngayon, naririnig niya po kayo. Sabihin niyo po na hindi kayo mabalik, hindi niyo babalikan. Ayun na po sa sarili ko. Tapos hindi ako babalik. Nay, para sa inyo, tatanungin ko kung anong bilin niyo sa inyo, Nay. Clint, ano yung gusto mong sabihin sa nanay mo at bilin mo sa nanay mo? Ayoko niyan. Ayoko niyan sinasabi mo na yan, Clint. Okay, ano po yun? Yung tungkol sa, nagkasakit ba kayo before, ma'am? Opo. Na nandito siya, natataranta siya. So, yun po yung sinabi niya. Sabi niya, Nay, sana pag may nararamdaman ka na pahinga mo, sana hindi na maulit yung dati. Ito ma'am, ito po ay bilin niya. So kayo po ay mangangako sa kanya. Opo, anak. Sundin ko yung mga bilin mo. Sakit na. Umayan ba yung negosyo natin? Ipapalitan bang bubong, ma'am? Opo. Sabi niya kasi, Opo, yung marami bubong po. hindi ko pa napalitan na. Opo, ito po, kwarto na tumutulog po ito. Random ma'am kasi yung sinasabi niya. Ito po yung problema natin. Malagbuti na lang po at bago pa lang siyang nawawala. Kaya malakas pa yung communication. Sabi niya, Nay, hindi ko na mapapalitan yung bubong. Okay lang, anak. Huwag mo problemahin yun. Ang importante, ang maglakbay ka. Mag-iingat ka. Nay, ganito bigyan niyo siya ng huling mensahe na para mapanatag siya. Sabihin niyo na magiging ayos lang kayo kahit wala siya. Kasi para tumawid na to. Anak, JR, huwag mo na akong alalahanin, anak. Lahat ng sinabi mo, pag-iingatan ko, lalo ang sarili ko, anak. Mahal na mahal kita. Bunso ko. Paalam. Nay, ingatan niyo daw yung sarili niyo tapos yung balakang. Bakit? May sakit yung balakang niya, ma'am? Opo, Anong problema sa balakang niya, ma'am? yung sa sobrang pong minsan paglalaba, masakit po siya. Nakikita daw niya kayo, diyan niya kayo binibiro sa ano na yan eh. Yung sabi, sinabi niya po. Opo, sinasabihan. Matanda ka na, Nay. Opo, yun Matanda po. ka na. Yun po yung mga salita niya sa akin. Nay, katandaan na yan. Totoo po yun. Sign of aging na yan. Opo, Pahinga mo na ganyan po yan. sinasabi niya sa akin. Tapos bigla siyang sasabi, Nay, tambay lang ako saglit ha. Opo, ganyan po siya. Okay. Clint, magpapaalam na kami. Nangangako yung nanay mo at itong girlfriend mo na yung mga habilin mo ay tutuparin nila. Si ate, kahit ano daw mangyari, hindi na niya babalikan yung nakaraan, yung dati. Si nanay naman, nangangako na alagaan na niya yung kalusugan niya. So Clint, para sa ikatatahimik mo, gabayan ka nawa, makatawid ka ng maayos, walang may kagustuhan sa pagkawala mo, hindi mo to ginusto, huwag mo sisihin ang sarili mo, tumawid ka ng maayos, maglakbay ka, sa pagdating ng panahon, kung binigyan ka ng pagkakataong makabalik ka man, na iba na ang katawan, ibang pagkatao, magpatuloy ka sa buhay mo. Maraming salamat, Clint, at pinabayaan mo kung makausap ka. Maraming salamat po. Sakit sa ulo. Na iyon ba yung pinoproblema niyo? Yung akala niyo pinabayaan siya? Yung ba Opo. yung nag-ano sa inyo, Opo, gumugulo? Opo. Hindi, Nay.
nakita ko yung pangyayari. Yun po, kaya hindi po ako mapakali. Hindi ma'am. Ang nangyari po kasi, di ba, nandyan sila sa Pangpang, no? Opo. May nag-iinom doon, tapos may ano, siya naman, nakahiga lang siya nung una, parang nakayukyuk eh, tapos parang paplanong humiga, and then tinawag siya. Lumapit siya, ma'am, merong bato. Ganun yung bato eh. Una, nakatayo siya doon, tapos umupo. Tapos nung bababa na siya, ma'am, instead na dito siya bumaba sa harapan, kasi medyo pa-slide, dito siya dumaan. Mm. Doon sa pagtawid niya, ma'am, ang plano niya siguro, kasi dito na siya bumaba, ang plano niya, paikot siya doon para makapunta doon sa mga kasama. Mm-mm. Kaso ma'am, doon sa part ng bandang gitna, alam mo yung, di ba nakatayo tayo, yung paa niya, parang napabuka na gano'n, hindi niya nabawi, ma'am. Mm. Tapos tuluyan siyang Lumulas. dumulas. Pagdulas niya, ma'am, unang tumama ito. Okay. Tapos nung tinangay na siya, hindi na siya makatayo. Hindi niya maingat ng maayos. Doon siya nakita, ma'am. Kaso, paglubog niya ulit, ito tumama eh. Itong part na to, ang sakit, sobra. May pasasya, di ba? Dito po. May picture dun ng asawa ko, di ba? Pwede kong ipakita sa inyo. Sige nga po, pakita ko. An, Pwede sabi po mo kay makita. tita mo yung cellphone na huling pinicture na si JR. Dito po ba yung ano? Oo, Kasi dito eh. Masakit po eh, dito Kasi sa part na to. makita yung pasa eh. Hinabol, ma'am, siya. Hinabol. Sinundan. Yung iba lang sa ibabaw duman. Kasi Mm. yung tumutulong sa kanya, ma'am, hindi siya kayang angatin. Yun nga yung sinasabi. Hindi po talaga siya kaya angatin kasi una-una. Picture, di ba pinicture mo si JR? Pwede Mabigat. pakita sa kanya. Yun nga po, kasi yun po yung gumugulo sa isip ko. Kasi nabigla po din talaga ako, tsaka yung mga barkada nga po yung kasama. So, hindi naman ako pwedeng maniwala lang dun sa sinasabi ng isa. Opo. Ayan, no. Itong part na to, ma'am. Dito sa may dito, ma'am. Ito tumama ito. Tsaka ayan po, tinan mo yung sa may ano niya. Ito po tumama po dito sa may bandang ito. Itong part na to, ma'am. Tumama sa bato to. Tama. Kaya po, yung susunod na ahon niya dapat, Mm-mm. sisigaw or hindi na po nagawa. Hindi na siya nakasigaw. Tapos tuloy-tuloy, ma'am, pag ano na yung inagos na siya doon. So inabangan siya, ma'am, sa bandang gilid, sa may medyo mababaw. Doon siya po kinuha. Yun po kasi yung huling picture sa kanya. Pero yung mga sinabi niya ngayon, ma'am, yung ba mga sinabi niya, tama naman. So, Opo. definitely siya po yung kausap natin. Opo. Kasi una-una, yung tungkol sa bubong, O, totoo po yun. yung tungkol Kasi dun po sa, tumutulo po ito. sa ipupundar niya, yun yung unang sinabi niya eh. Marami po kasi Ibig sabihin po, bago siya nawala, ma'am, ang Inisip focus niya niya. talaga is yung makuha na yung kulong-kulong ba yun? O ano po, niya? sidecar. Sidecar. Yun na. Yun po yung gusto niya mangyari. Dahil hindi na nga lang umabot. Mm. Tapos ang plano niya, ma'am, pag naikasa na yun, gagala kayo para matest. Kasi ano po sa April po, bali may 50th anniversary ako. Yun. Yun yung ano niya talaga na bago yun mangyari, maipundar niya yung gusto niya. Tapos Kaya po sinabi na pag konti na lang ang kulang, abunuhan mo muna. ganun po Dagdagan siya. mo. Ganun po Yung siya. sinabi. Ganun po siya sa mga gusto niyang bilhin. Eto, dagdagan niyo na lang. Ganun po siya. Pag may gusto siyang ano. Actually, ganyan po, ma'am, ang ang pakikipag-usap lang, no? Hindi po kasi yung kailangan sasanib or hindi po ganon. Okay. Ang mahalaga po, ma'am, ang gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, unang-una, dumating ako dito nang wala akong idea sa mga nangyari. Wala akong alam. Basta ang nasabi lang sa akin, namatay dahil nalunod. So wala po akong, aside from that, wala po akong alam sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo. Apo. So kaya ako po sinisigurado yon, kaya ako po kinukumpirma, para po makasigurado tayo na siya po yung kinausap ko. No? Tsaka yung salita niya sa inyo, katandaan na yan. Tanda ka na kasi, ma. Yung Ganyan ganon. siya. Ganyan yung... Sign of aging na yan. Ganun po. Yung ganon po yung sinasabi niya. So ibig sabihin, ma'am, siya talaga yon. Actually, masayahin siya.
napakadami po niyang kaibigan dito. Opo. Lahat po nagdadala. Kaya hindi po ako din naniwala na hindi siya tinulungan. Actually, maraming nag-e-effort sila lahat. Mm. Talagang na-shock na lang sila. Hindi na nila kaya talaga habulin. Ang nag-ano lang ako, ma'am, kasi medyo error niya rin sa part niya na yung paglusong niya ay hindi siya dumiretso doon sa ano. Parang naglakad siya ng solo. Siguro dahil siya yung huling lumusong, dinadama niya yung tubig. Mahilig po siya sa ilog. Parang ganun. Dinadama niya na malamig, mas ma-relax. Kaso, nagkamali po lang. Error niya lang po yun. Nagkamali siya ng hakbang. Alam niyo yung na ganyan siya, ma'am. Na-split yung isang paa kasi hindi niya nabawi. Dahil sa lakas ng Opo. karet ng tubig. Sa ilalim po kasi ang lakas ng current, na-split siyang ganun, tinangay na siya, tumama naman ito. So yung pag-angat niya nito, yung pagsigaw niya, that time na medyo may distansya rin po kasi, hindi siya kagad nalapitan. Nung nilapitan siya, palayo na siya. Nung naman pong naabot na siya nung tutulong sa kanya, pababa naman po yung ano, yung part, pag ano na po. So dito ma'am sa part na to, dito siya inaahon, hindi kaya ma'am. Hindi kaya iahon, kaya gano'n. So sana ma'am kahit papano Opo. gumaan yung loob ninyo. Opo, gumaan po talaga. Dahil nalaman ninyo yung totoo. Katotohanan. Opo. So nakikiramay po ako na Salamat. Ate, yung kung ano yung pinangako nyo sa kanila, sana taparin nyo lang po. Ano, kasi darating ang time, yun po ay kaya nagbibigay sila ng mga habili nila dahil alam nila na iyon yung makakabuti sa inyo. So kung ano man yung makakabuti at makakatulong sa kanya, yun na lang po yung gawin natin. No? Para po sa lahat, muli, ito po si Ed Kaluwag at sana po itong ginawa ko ay nakapagbigay ng linaw sa mga taong naririto at naway nakatulong po ako kila nanay, nakapagbigay ng pag-asa na malinawan kung ano man ang totoong nangyari sa kanilang anak na si Clint. At kung ano man yung hinabili ni Clint at sinabi ni Clint, sila po ang magpapatunay. At sa ngayon, ang hiling ko lamang po para kay Clint, sana makatawid siya ng maayos, mahanap na niya yung tamang lugar para sa kanya. Ito po si Ed Kaluwag. Lagi pong yung tatandaan, nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka nag-iisa. Dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.